Ikaw, ikaw, nalilito ka na ba? Impeachment trial, flood control, Maletables, Trillanes versus Duterte, majority versus minority. Sino ba nagsasabi ng totoo? Hilong-hilo na talaga ako. Nakakalito. Magandang araw mga kapatid and welcome back to my channel. Ako po si Kuya Che at sa video na ito ay aking i-share sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng paglilinlang o pagkalito ng mga tao. Ito ba ay nangyayari lang sa atin? O trinama lang? O di kaya plano ito ng Diyos? O di kaya ginawa niya? Tara, samahan niyo ako at ating panoorin ang video na tungkol sa panlilinlang at pagkalito ng mga tao. Naisip niyo na ba, may mga taong sa tingin natin ay mabait, matapat at karapat-dapat pagkatiwalaan, pero kalaunan, bigla nating natuklasan na hindi pala. Mga mambabatas na nagbibitiw ng alegasyon o bintang laban sa kapwa ay pinaniniwalaan natin. Pero lumipas ang panahon, bumaliktad ang sitwasyon at ang dating binoto natin noon, kinamumuhian natin ngayon. Anong nangyayari? Bakit ganito? Nahihilo na ako at baka marami sa atin nahihilo na rin. Pero heto ang mas malaking tanong. Aksidente lang ba ang ganitong kalituhan ng tao? O may mas malalim na disenyo sa likod nito? Paano kung ang mismong mundong ginagalawan ng tao ay may sistemang nagbubunga ng kalituhan, kompetisyon, selos, galit at panlilinlang? Paano kung ang tinatawag nating material na mundo ay hindi lamang lugar kung saan tayo nabubuhay? Kundi isang sistemang humuhubog din sa ating pag-iisip at pag-uugali? Ito ang ideyang susuriin natin ngayon at hindi ko hinihiling na agad ninyo itong paniwalaan. Samahan ninyo akong mag-isip. Part 1. Ang unang panlilinlang. Balikan natin ang simula. Sa Genesis, mababasa natin ang kwento na Adan at Eva. At bago pa man lumawak ang kasaysayan ng tao, mayroon ng panlilinlang. May ahas, may tukso, may isang nilalang na nagbigay ng ibang interpretasyon sa sinabi ng Diyos. At doon nagsimula ang isang napakalaking problema. Ang tao ay kailangang mamili kung sino ang kanyang paniniwalaan. Ang tanong, bakit kailangang may panlilinlang? Bakit kailangang may boses na magsasabing, hindi iyan ang tunay na ibig sabihin? May nagsasabi ng isang bagay. May ibang nagbibigay ng ibang interpretasyon. May naniniwala. May nagdududa. May kumakampi. At pagkatapos, nagkakagulo ang lahat. Part 2. Ang wika at pagkakahati. At ngayon, pumunta tayo sa isa pang napaka-interesting na kwento sa Genesis.
Babel. Sa Genesis 11, inilalarawan ang mga tao na may iisang wika. Ngunit pagkatapos, nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng kanilang mga wika at hindi na sila nagkaintindihan. Isipin ninyo iyon, parehong tao, parehong mundo, parehong pangangailangan, pero hindi na pareho ang salita. At kapag hindi nagkakaintindihan ang mga tao, ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng maling interpretasyon, maling akala, argumento, takot, pagkakahati, at minsan, away. Pero dito kailangan nating maging maingat. Hindi sinasabi ng kwento ng Babel na simpleng program ng bawat tao para maging magulo. Ang tanong lamang natin ay, ano ang epekto sa sangkatauhan kapag ang komunikasyon ay nahati? Part 3. Ganito pa rin ba tayo ngayon? Tingnan natin ang mundo ngayon. Isang tao ang nagsalita. Ang isa, tama siya. Ang isa naman, sinungaling siya. May nag-post sa social media. May naniwala agad. May nagalit, may nag-share, may nag-comment, at bago pa natin malaman kung ano ang buong katotohanan, nakapili na tayo ng kampo. At minsan, hindi na natin hinahanap ang katotohanan. Hinahanap na lang natin ang bagay na sumasang-ayon sa gusto nating paniwalaan. Ito ang nakakatakot. Dahil minsan, hindi na tayo nililinlang ng ibang tao. Tayo mismo ang tumutulong sa panlilinlang dahil gusto nating paniwalaan ang isang bagay. Part 4. Bakit ang tao ay madaling malito? At dito nagiging mas malalim ang tanong. Bakit ganito ang tao? Bakit tayo madaling maimpluwensyahan? Bakit kapag galit tayo, kahit anong sabihin ng taong kinamumuhian natin ay mali? Pero kapag ang taong gusto natin ang nagsabi, kahit kulang ang ebidensya, pinaniniwalaan natin? Baka ang problema ay hindi lamang nasa labas, baka nasa loob din natin. Ang galit, ang selos, ang pride, ang takot, ang paghihiganti, ang pagnanais na tayo ang tama. Kapag ang mga ito ang kumukontrol sa atin, kahit ang katotohanan ay nasa harapan na natin, maaaring hindi pa rin natin ito makita. Part 5. At dumating si Jesus. Nang dumating si Jesus, hindi lahat ay agad naniwala sa kanya. Sa halip, nagkaroon ng pagkakahati. May mga naniwala, may mga nagduda, may mga tumutol, may mga sumunod, at mayroon ding gustong ipapatay siya. Sa John 7-12, makikita natin na iba-iba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. At sa John 10-9, makikita rin ang pagkakahati ng mga tao dahil sa kanyang mga salita. Isipin ninyo, dumating ang isang mensahero na nagtuturo tungkol sa katotohanan, pero hindi naging automatic na nagkaisa ang mga tao. Dahil maaaring makarinig ang dalawang tao ng parehong mensahe, pero dalawang magkaibang bagay ang kanilang makita. At dito ko gustong itanong sa iyo, paano kung ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi kakulangan ng impormasyon? Paano kung ang problema ay kung ano ang nasa puso ng taong tumatanggap ng impormasyon? Dahil pwede mong bigyan ang isang tao ng katotohanan, pero kung puno siya ng galit, maaari niya itong gamitin para manakit. Bigyan mo siya ng kapangyarihan, maaari niya itong gamitin para mangapi. Bigyan mo siya ng pagkakataon, maaari niya itong gamitin para sa sarili lamang. Kaya marahil, hindi sapat na baguhin ang mundo.
6. Material na mundo. Kung ang material na mundo ay isang lugar kung saan umiiral ang kompetisyon, survival, takot, kamatayan, pagnanasa at kapangyarihan, maaari ba nating sabihin na ang ganitong environment ay humuhubog sa pag-uugali ng tao? At kung gagamitin natin ang konsepto ng material na Diyos bilang isang philosophical idea tungkol sa pinagmulan at disenyo ng material world, maaari nating itanong, dinisenyo ba ang mundo upang ang tao ay malayang mamili kahit kasama sa kanyang mga pagpipilian ang panlilinlang at kasamaan? Part 7. May lunas pa ba? At ngayon, ito ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Kung ganito kagulo ang mundo, kung may panlilinlang, kung may galit, kung may selos, kung may karahasan, may lunas pa ba? Para sa akin, mayroon pa. At dito nagiging mahalaga ang itinuro ni Jesus. Hindi niya itinuro na baguhin mo muna ang lahat ng tao. Sa halip, magsimula ka sa iyong sarili. Part 8. Ang pagbabago. Kung gusto nating mabawasan ang galit sa mundo, magsimula tayo sa pag-alis ng galit sa ating puso. Kung ayaw natin ng karahasan, huwag tayong maging instrumento ng karahasan. Kung ayaw natin ng panlilinlang, magsimula tayong maging tapat. Kung ayaw natin na siraan tayo, huwag tayong manira ng kapwa. Kung gusto nating mahalin tayo, matuto tayong magmahal. At ito ang isa sa pinakamakapangyarihang mensahe ni Jesus. Mahalin ang iyong kapwa. Hindi lamang ang taong gusto mo. Hindi lamang ang taong kakampi mo. Hindi lamang ang taong mabuti sa iyo, kundi kahit ang taong mahirap mong mahalin. Kaya kung pakiramdam mo ay magulo ang mundo, hindi ka nag-iisa. Kung nalilito ka sa mga tao, hindi ka nag-iisa. Kung minsan, hindi mo na alam kung sino ang dapat mong paniwalaan, hindi ka nag-iisa. Pero huwag nating hayaang ang kalituhan ng mundo ay maging dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Dahil baka ang pinakamahalagang sagot ay hindi kung sino ang pinakamalakas, hindi kung sino ang pinakamatalino, hindi kung sino ang pinakamayaman, kundi kung sino ang handang magmahal, magpatawad at gumawa ng tama. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa at maaaring ang pagbabago ng sangkatauhan ay magsimula sa isang simpleng desisyon. Tanggalin natin ang galit sa ating puso. Tanggalin ang selos. Iwasan ang karahasan. Huwag manlinlang. At matuto tayong magmahal. Ikaw, ano ang pananaw mo? Kung ang material na mundo ay puno ng kalituhan, panlilinlang at tunggalian, aksidente lamang ba ito o may mas malalim na dahilan? At higit sa lahat, naniniwala ka ba na kaya pa nating baguhin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-ibig? I-comment ang iyong pananaw. At kung gusto mong ipagpatuloy natin ang paghahanap sa mga tanong na mahirap sagutin, subscribe sa Chess Corner. Ako si Kuya Che at dito sa Chess Corner, hindi lang tayo basta naniniwala. Nagtatanong tayo, nagsasaliksik tayo, at sama-sama nating hinahanap ang katotohanan. Every piece of evidence tells a story.
every fingerprint, every signature, every bullet, every photograph reveals the truth. But truth can only be discovered through science, expertise, and integrity. Introducing Private Ryan Forensic and Criminology Services, your trusted partner in forensic science, criminology, security, and professional education. Whether you are a lawyer seeking an independent forensic opinion, a police investigator strengthening your case, a court requiring scientific analysis, a company improving workplace security, or a criminology student preparing for Philippine licensure examination, we are here to serve you. We provide professional services including independent second opinion on forensic examinations like fingerprint examination, ballistics examination, question document examination, and forensic photography examination. We also specialize in security, safety, and protocol consultation and design, detective and investigation services, criminology research consultation, forensic innovation and invention, PRC criminology licensure examination review, criminology education consultation, and affordable quality forensic equipment and materials. For more information, you can email us at che.powerfrom.160278@gmail.com. Private Ryan Forensic and Criminology Services. Science, integrity, excellence, justice.